Ayokong madala ka sa hype at bumili ng smartphone na maporma nga pero pangit naman ang specs. Kaya in this video, susiriin nating mabuti ang trending na Itel S23 Plus kung talagang worth it nga ba. Ngayong pagka-upload ko ng video, makikita na to sa online at may presyong 10,999 pesos. Pero malamang hindi yan ang magiging SRP nito. Ngayong October 5 i-release ang phone na to at siguradong may promo sila at mabibili na lang ng around 5,000 pesos. Una kong napansin dito ay ang kanyang 6.78-inch curved AMOLED display. Grabe, nakakagulat naman talaga na sa halagang 5,000 pesos ay may magandang display ka na. Ang advantage kasi ng AMOLED kumpara sa mga nilalabas nila Tecno at Infinix na naka-IPS LCD display lang ay mas malinaw, vivid at nagpapapangkulay ng screen. Kitang-kita din ang display nito kahit nasa labas ka ng bahay at mataas ang sikat ng araw. Well, good job ang Itel dito. Kasi pag nagkataon, ito na nga ang most affordable phone na may curved AMOLED display. Meron din itong 60Hz refresh rate na para sa akin ay sakto lang para sa processor nito. Dahil hindi mo naman kailangan ng mataas na refresh rate, lalo na kung hindi naman kalakasan ng processor mo. Mako-compare ko to sa Samsung Galaxy S8 Plus kung naaalala mo pa. Ganun ang pakiramdam pag hawak mo ang device na to. Sobrang elegant ng design. Pagdating naman sa battery, meron itong 5,000 mAh at 18 watts charger. Para sa akin, medyo nabitin si Itel dito pagdating sa charger dahil mababa ang 18 watts. From 0 to 100%, siguradong aabutin ka ng 2 oras o higit pa. Kaya kung medyo mainipin ka, baka hindi para sa'yo ang smartphone na to. Sa mga bago nating viewers, pwede kang manalo ng 200 smart load basta mag-subscribe ka at sagutin mo ng tama ang trivia question na to. Sa camera, meron itong 50 at 0.08 megapixel na kadalasan nating nakikita sa mga budget phone. Kaya nitong mag-record ng 1080p at 30 fps. Kasama nito ang 32 megapixel selfie camera na may kataasan lalo na sa ganitong presyo. Meron din itong 8GB RAM at 256GB internal storage na sapat na para sa multitasking. Hindi din ito 5G dahil ito'y gumagamit ng Unisoc T616 processor na walang support sa 5G at nilabas noong 2021 pa. Halos kasing lakas nito ang MediaTek Helio G85 at Snapdragon 670. Ngayon sasagutin ko ang katanungan mo, maganda ba to na pang gaming? Well, sa ML, sinubukan ko ang high graphics at frame rate. Pagdating sa FPS, umaabot naman ito ng 59 pero pag clash ay bumababa ng 40 hanggang 37 FPS. Expected ko naman to since hindi kalakasan ng processor at GPU ng phone na to. Pero overall ng paglalaro smooth naman. Kapag ginagamit mo nga pala ang smartphone mo lalong-lalo na sa gaming, dapat hindi lalagpas ng 43 degrees Celsius ang temperature dahil ito yung safe zone ng mga smartphone. Dito pagkatapos ko maglaro ng ML ng halos 1 oras, naggulat ako dahil ang temperature ay nasa 37 degrees lang. Para naman sa PUBG, available ang HD graphics pero nasubukan ko na to kanina at hindi niya kinaya ang ganyan settings. Kaya nilagay ko na lang sa balance at ultra frame rate at ito yung pinaka sweet spot niya. Pagdating dito, malalaro mo naman ng maayos ang PUBG. Para naman sa FPS, ito ay nasa 24 at 25 lang at ang temperature ay nasa 38 degrees. Sa COD naman, meron itong medium graphics. Pero wag mo nang tangkain dahil hindi mo to malalaro ng maayos. Kaya nilagay ko lang sa low at high frame rate. Overall, wala din naging problema at ang FPS ay 47 ang pinakamababa at 59 naman ang pinakamataas. Ang temperature naman ay nasa 38 degrees lang din. Well, para sa akin, pagdating sa gaming, dapat mong hanapin ang pinaka-optimized na settings para makalaro ka ng maayos. Kamangha-mangha naman ang thermal management nito dahil hindi masyadong mainit ang device. Overall, mare-recommend ko to lalo na kung hindi naman big deal ang gaming performance at charger para sa'yo. Dahil sa presyo niya, yung display pa lang sulit na sulit na. Para sa alternative, just click here.